purihin po ang Panginoon. Praise you, Lord. Purihin ka. Magandang umaga po mga kapatid. Good morning, Brother Lem. Tayo po ngayon ay nasa Insight. Good morning, Sister Jasmine. Good morning po sa inyo. Pakishare niyo po agad ito para matagpuan agad ng ating mga kapatid yung ating programa. Tayo po ay nasa Insight, preaching the Word of God as it is, isang programa ng Door of Faith Church Pandi na naglalayo na masunod ang kalooban ng Panginoon at maumpisahan ito tuwing good morning, Sister Bernadette. Good morning, Sister Jessica. Tayo po ay magsisimula sa ating gawain. Kagaya po ng ating nakagawian, ako po'y sumahan ninyo sa isang awitin. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kitang tunay. Matibay na muon at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila ka pa, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Pagkakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. O Yahweh, dakila ka pa, papurit pagsambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay, ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Good morning po, Pastora Rosalina Abido. At good morning po, Sister Rose Canta. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung Book of Acts. Magsisimula po tayo sa chapter 1 at sisikapin po natin na maunawaan po nating mabuti kung ano yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo yung Acts, ito'y isang aklat na nagpapakita tungkol sa banal na spirito. Kung ano yung unang nagawa ng banal na spirito, yung epekto ng pagkatanggap ng bawat isang mananampalataya sa banal na spirito. Kung ano yung nagawa nito sa kanila. No? Kagaya nung ating inawit, sabi doon, O Panginoon, aking kalakasan. No? Dakilang muog. Anong ibig sabihin? Talagang ang kalakasan ng isang anak ng Diyos ay nagmumula sa banal na spirito, sa Diyos. Walang iba. At kung malayo sa isang tao ang salita ng Diyos, parang mahirap sabihin na siya'y pinapatnubayan ng banal na spirito. No? Kasi ang isang taong tunay na nagmamahal sa Diyos
ay ang kanyang salita ay inuuna dahil mismo ang salita ay ang Diyos. Yun ang sabi ng John chapter 1 verse 1. No, kaya sige po, ay isang magandang bagay ito. Umpisahan natin yung ating pag-aaral. Babasahin ko po, sundan ninyo. Gawa chapter 1 mula verse 1 hanggang 26. O Teopilo, sa unang aklat ay isinulat ko ang tungkol sa lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula sa simula, hanggang sa araw na iakyat siya sa langit pagkatapos na makapagbigay ng mga tagubilin sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos na siya'y magdusa, ay buhay siyang nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Morning, Sister Lilian. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Habang kasalo nila ay pinagbilin niya sa kanilang mga na huwag silang umalis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya ito ang narinig ninyo sa akin, sapagkat si Juan na nagbabautismo sa tubig, subalit hindi naaabutin ng maraming araw ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Good morning, Pastor Elion. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian ng Israel? Sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa iyo na malaman ng mga oras, ang mga panahon ay tinakda ng Ama sa pamamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila nakatingin, dinala siya sa itaas at siya ay ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki na tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsasabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo, malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Nang sila makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid at sa itaas at doon ay nakatira sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe at Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nagkakatipon ng maraming tao na may 120. Mga kapatid, kailangan matupad ang kasulatan na pinahayag noong una ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na siyang nanguna sa mga humuli kay Jesus, sapagkat siya'y binilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi. Sa paglilingkod na ito, bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan. At nang bumagsak ng patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan at sumbulat ang lahat ng kanyang mga laman loob. At ito'y nahayag sa lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem. Good morning, Sister Liana. Good morning, Brother Lando.
Sana ako. Sapagkat nasulat sa aklat ng mga awit, hayaang mawalan ng tao ang kanyang tahanan at huwag mayang tumira doon ang sinuman, hayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kahit isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahon ng Panginoong Hesus ay kasama namin. Magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya iakyat sa itaas mula sa atin, isa sa mga ito ay dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Kanilang iminungkahi ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na tinatawag ding Husto, at si Matias. Sila'y nanalangin at nagsabi, Panginoon, ikaw na nakakaalam ng puso ng lahat. Pakita mo kung sino sa dalawang ito ang iyong pinili upang pumalit sa paglilingkod na ito at sa pagkaapostol na tinalikuran ni Judas upang siya'y pumunta sa sarili niyang lugar. At sila'y nagpalabunutan para sa kanila. Tang nabunot ay si Matias at siya ibinilang sa 11 apostol. Praise God, purihin po ang Panginoon. Alam naman na po natin yung storya kung paano ang Panginoong Hesus ay nangaral, bumuo ng mga magkakasama, magkakapatid, mga disipulo niya, mga apostol na tinuruan niya noong time na siya ay nangangaral. At hindi nagkukulang ang Panginoon sa pagpapaalala na maging hanggang sa huli, Morning Pastor Wilma, na maging hanggang sa huli bago siya umakyat yung 40 days na inilaan niya mula ng kanyang pagkabuhay hanggang sa kanyang pag-akyat sa kanan ng Ama. Hindi siya nagkulang sa pagpapaalala, pagpapakita, pakikipagtagpo sa mga alagad. Tandaan po natin, laging nakikipagniig ang Panginoong Hesus. Gustong-gusto po niya na siya ay nakikipagniig, nakikipaghalubilo sa kanyang mga anak at hindi siya nagkukulang sa pagpapaalala sa mga ito. Kaya mayroon siya isang bili na sabi niya, magsama-sama kayo, hintayin ninyo ang pangako ng Ama na ibibigay sa inyo, ang banal na Espiritu. Kung meron man po mga kapatid na pinakahigit na gantimpala o regalo na matatanggap ang isang tao, ito yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Una ay ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Wala na po yung kapalit, no? Wala nang kahalintulad dahil ang kaligtasan ay nagsasabi na talagang tayo inilipat mula sa pagkabihag ng dyablo patungo sa kalinga ng Diyos Ama. Isang napakagandang bagay. At pangalawa na napakagandang bagay na ating matatanggap ay ang mapuspos ng banal na Espiritu, ang matanggap ang banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoong Hesus, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Parang hindi magiging makabuluhan o sabihin na natin hindi makatotohanan ang isang pagtanggap ng isang tao sa Panginoong Hesus kung hindi ito masusundan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Magiging alanganin ang kalagayan ng isang tao para siya'y makabitaw sa kanyang pagtanggap sa Panginoon. Tandaan po natin, yung pagiging anak ng Diyos ay malaking controversial sa iba kung ito'y nawawala ba o kung ito'y mananatili na magpawalang hanggan. Good morning, Sister Julifer. Na hindi na nawawala ang kaligtasan. Isang malaking question. Magandang isipin na talagang kaligtasan ay hindi na nawawala kung ang ginawa mong pagtanggap sa Panginoong Hesus isang beses ay hanggang panghuli na. Lumalabas na talagang ang patunay na lamang dito ay mula nung iyong tinanggap
nagpatuloy ka hanggang sa uli para masabing talagang hindi na nawala sa iyo yung kaligtasan. Pero mas maganda pong maipaliwanag ito ng malinaw sa lahat na kung paanong ang isang tao kapag tumanggap sa Panginoong Hesus, kailangan niyang mapuspos ng Banal na Espiritu bilang tatak. Kasi pag hindi po nagmanifest yung gift of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit, ay magdidikta po ito na sa umpisa pa lang ng kanyang sinabi, bagamat siya'y kasama sa kapulungan ng mga banal o ng mga born again, nagdidikta yun na parang hindi pa rin siya tunay na anak ng Diyos o tunay na born again. Kaya maaari nating masabi na hindi porke kasama talaga sa loob ng iglesia ay isa ng anak ng Diyos. Kailangan makita yung kapuspusan ng Banal na Espiritu at sinabi ng Biblia na ang Banal na Espiritu ang paunang bayan sa mga tumanggap sa Panginoon. Ngunit kung hindi naman magmamanifest ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa bawat isang tumanggap sa Panginoong Hesus, nagpapakita po iyon na talagang simula pa lang ay talagang wala pang pagtanggap na tunay na nagaganap sa isang tao. No? Kaya, tingnan po natin kung ano yung nangyari sa kanila. Unang ginawa nila ay nagpalakasan sila. Bagamat di pa nga nila natatanggap yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. Nagpalakasan na sila. Tingnan ninyo ang tendency ng isang tao. Nung nakaraan ang pinag-aralan natin ay John, wala pang pagbaba noon ng Banal na Espiritu, yung huling bahagi, yung sila'y nung ang Panginoong Hesus ay minsan hindi nila kasama, pero nagpapakita sa kanila. Tingnan nyo ang tendency ng mga alagad, mga apostol, kagaya nila Pedro, nila Juan, nila Santiago, ay bumalik sa dati nilang gawin sa paghahanap buhay nila. Bagamat sila tinawag na ng Panginoon bilang mga apostol, disipulo niya, na sila ang maghahayag ng salita ng Diyos, nagbili na si Lord noon eh. Sabi ni Lord sa kanila, nung siya umaakyat sa nung nagbili si Lord, sabi niya, humayo kayo at ihayag ang salita ng Diyos. Pero pagkatapos nung si Jesus Christ ay umakyat, ano nangyari sa kanila? Ang tendency, naisip nila, bumalik sila sa dati nilang gawi, ang mangisda. Samantalang sila tinuruan na hinubog na ng Panginoon para sa isang gawaing paghahayag ng kanyang mga salita. Ang sang dahilan doon, mga kapatid, dahil wala pa yung kalakasan na nagmumula sa Diyos, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Pero simula nung dumating ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, may ibang pangyayari sa kanila na naganap. At sinikap nila bago dumating ang Banal na Espiritu na magpalakasan sila, na sila muna sa kanilang mga sarili ay makapagpalakasan. Araw-araw, sasama-sama, nananalangin sila sa Panginoong Hesus, sa Diyos Ama. Nananalangin sila. Isang indikasyon, mga kapatid, na talagang ang mga magkakapatiran ay malaking bagay ang nagagawa ng pagpapalakasan. Hindi ito siguro nag-umpisa yung fellowship ng prayer meeting. No? Lagi silang nagkikita-kita, nagsasalo-salo, nananalangin, nagkukwentuhan tungkol sa kadakilaan ng Diyos. At yun ang naging hudyat sa kanila para dumating sa kapuspusan. Isang ipinaisip sa kanila, mga kapatid, ay yung mapalitan yung isa sa nawala sa mga alagad. Walang iba kundi si
Judas. Ito'y isa sa mga patunay, mga kapatid, na bagamat may mga taong tumanggap sa Panginoon at nakasama ng Panginoon, ay nagbadya na talagang simula pa lang ay hindi na siya talaga tunay na tumanggap sa Panginoon. Pwede naman natin sabihin, kasi kapag kasama natin ng isang tao, hindi naman natin pwede sabihin, hindi ka pa born again. Talagang kahit may ugali ang isang tao, pagkasama mo sa loob ng church, kagaya nila, nakasama nila si Judas, talagang siyempre nasabihin mo sa kanya, siya anak ng Diyos. Una, siya ngay apostol Ang tawag sa kanya ay apostol. Tawag sa kanya ay disipulo, no, ng Panginoong Hesus. Kagaya ng mga nandito, lahat ay tinatawag nating anak ng Diyos. Bagamat wala sa ating kakayahan na alamin kung sino ba talaga ang tunay at hindi dahil sa kanilang kalagayan. Ganito po ang sabi tungkol sa kay Judas, Sabi, basahin natin mula verse 17. Sapagkat sila'y ibinilang sa atin at sila'y tumanggap. Teka. Tungkol kay Judas, ito yung basahin natin. 16, sabi dito. Mga kapatid, kailangang matupad ang kasulatan ay pinahayag noong una ng Espiritu Santo sa magitan ni David tungkol kay Judas na siyang nanguna sa mga humuli kay Jesus. Sapagkat siya'y binilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Kabilang siya sa paglilingkod. Bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan. Amen? Nandito, good morning Sister Neri. Kabayaran ng kanyang kasamaan, ibig sabihin talagang masama, gumawa siya ng kasamaan. At nang bumagsak ng patiwarik, ay pumutok ang kanyang tiyan at sumambulat ang lahat ng kanyang mga laman loob at ito'y nahayag sa lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem. Kaya tinawag ang bukid na iyon sa kanila na Alkedaman, ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sapagkat nasulat sa aklat ng mga awit, hayaang mawalan ng tao ang kanyang tahanan at huwag bayaang tumira doon ng sino man. Hayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. May bilin po ang Panginoong Hesus sa kanyang mga aklat na sa Revelation na huwag hayaang makuha yung corona. At itong si Judas ay sabi dito, hayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Nakuha po ng iba yung kalagayan niya na ilipat sa iba. Kaya ang tao hindi po pwedeng magmalaki sa kahit sino pa man. Kaya huwag nating ipalagay na okay na ang isang bagay kapag tayo tumanggap na sa Panginoon. Mabuti sa tao na sundin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi sa Pilipos 2:12, pagsumikapan natin ang ating sariling kaligtasan. Tumanggap tayo kay Lord, kailangan niyo pong pagsumikapan ito upang huwag maagaw yung ating kalagayan at yung ating korona at mapa sa iba. Tandaan po natin, magkakaugnayan sa Biblia. May sinabi sa Biblia na may takdang bilang. No, ang mga hintil para makapanumbalik ang mga Israelita. Morning, Brother Rick Pelunya. Nakalagay po doon sa Romans 11:25. May takdang bilang ang mga hintil. Pag nakumpleto yon ay dadating na at nasa Panginoong Hesus ang kapangyarihan,
para gawin, para masabi kung ilan nga ba yun. Walang sinabi kung ilan ang bilang, pero ibig sabihin, pagdating ng eksaktong kalooban ng Panginoon, tapos na, wala nang pwedeng sumunod. Kaya, yung mga hindi nagsusumikap sa kanilang kalagayan, sa kaligtasan, dumadating na pwedeng makuha yon sa kanila ng iba na nagdanais na maging kabilang sa katawan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, para mapatunayan talaga na hindi na mawawala sa iyo yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon at talagang pwede natin sabihin wala nang pagkawala ang kaligtasan sa isang tao, ay pagsumikapan natin tuwi-tuwi na yung ibinigay sa ating pagkakataon ng Panginoon. Huwag nating hayaan na ito'y makuha ng iba. Tandaan natin, may mga taong nagsasabi sa kanilang mga sarili, bagamat napakahirap nilang himukin, merong chance pa rin sa kanilang puso na sila'y makapagbago. Dahil may mga nagsasabing mga tao, darating din tayo dyan. Hindi lang panahon pa. Ganyan ang binibitawan na salita ng mga nasa labas ng katawan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nila talaga tinututulan, pero gusto din nilang mapasama. Ngayon, ikaw nakasama na. Paano kung dumating ka sa tagpo na hindi mo napagsubikapan ang iyong kaligtasan? Magpapakita yon na talagang sa simula pa lang, hindi ka nakasali at mapapalitan yung kalagayan. Kaya nga mga kapatid, purihin ng Diyos dahil tayo napabilang sa kanyang mga anak. Huwag na natin hayaan na magpaisi-isi tayo. Kailangan puspusin natin yung paglilingkod natin para ito yung magbadya at hindi maging alanganin para sa atin na masabing simula pa lang pala talaga ay hindi na tayo naging kabilang sa kanyang parang masasayang yung kalagayan, wari ay sumama ka pa gaya ni Judas. Ang bilin dito, siya'y nakasama, siya'y tumanggap ng bahagi, sabi, sa paglilingkod, pero siya'y naging masama at nagpakamatay siya. Kaya ito yung mga pagpapatunay na talagang si Judas ay hindi kasama sa mga naligtas dahil kaya siya ay nagkitil ng sarili niyang ng buhay. Panginoon Diyos, para sa ating mga buhay ngayon, pagsumikapan po natin yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Yung mga naglilingkod po sa church, hindi po kinakalimutan ni Lord yung mga ginagawa po ninyo. Bawat isang ginagawa natin, hindi po yan kinakalimutan ni Lord. May bahagi po tayo lahat at may pagpapala sa mga nagpapatuloy, tumutulong, nakikiisa sa gawain ng Panginoon. Yung mga naglilinis ng church, yung mga umaawit para sa Panginoon, yung mga naglilingkod sa pamamagitan ng pagtugtog, sa pagsayaw, magitan ng mga pag-aaral ng salita, yung mga nagbabahagi ng salita, yung mga nagtuturo ng salita, yung mga laging nakikiisa sa Bible study, nakikiisa sa fellowship, sa prayer meeting. Yun po, Kaya pilitin natin, huwag po tayong maging Sunday goer. Sabihin po natin sa ating mga kapatiran, huwag pong mahirati na Sunday goer lang at ipalagay na nagiging sapat na yon, mga bagay na yon. Delikado po. Dahil pwedeng maudyukan ka ng iyong sariling nasa na mas magawa, yung hindi mas mabuti, dahil hindi ka babad. Kaya nga merong mga kantang, babad sa presensya mo. May mga pangangaral na huwag lalayo sa baga, kundi magpalakasan lagi. Kaya nga ganon. At isa pa sa pinakagustuhan ng Panginoon ay yung bawat isang bagay ay bawat isang tao
ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. No? Ibahagi po natin ang Word of God. Kagaya ng iniutos ng Panginoon upang marami pa at mapabilis yung pagkumpleto sa bilang ng mga hintil para lalong mapabilis ang pagdating ng Panginoon. No? At sa pagdating na yan, nawa, ang bawat mahal natin sa buhay ay kasama na. Huwag tayong magpaisi-isi kung sila'y hindi matitigas ang ulo, ayaw sumamat, ayaw makinig sa atin. Gamitin po natin yung ating mga kapangyarihan bilang kanilang mga mahal sa buhay, bilang mga nakakataas sa kanila. Bigayin po natin sila. No? Huwag na po natin gamitin yung katwiran na may tamang panahon para sa kanila. Paano po yung kung dumating yung panahon na hindi naging tama nga para sa kanila? Mas mainam na kahit na nagkakulitan pero dumating sa punto na nadala natin sila sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, purihin ng Diyos. Tingnan ninyo yung ginawa nila dito, no? Hindi sila pumayag na hindi mapalitan si Judas at napalitan nga ito ni Matias. Sila'y pumili na ng dalawang karapat-dapat. Talagang alam na nila na ito'y karapat-dapat. No? Sa simula pa lang, kasama ng nangangaral ng Panginoong Hesus, sila'y nandoon na. Bukod sa 12 apostol, ay mayroon pang ibang mga alagad na kasakasama. Nasaksihan yung mga himala ni Jesus Christ, yung turo, yung kabutihan, yung pagmamahal ni Jesus Christ hanggang sa huli, yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nasaksihan at yung kanyang pag-akyat ay nasaksihan. Yun yung pinili nila. Pareho alinman sa dalawa na kanilang pinili ay karapat-dapat kung sino yung loloobin ng Panginoon. At sila na nga ay nanalangin at sabi nila, Panginoon, kung sino sa kanilang dalawa ang pipiliin mo ay yun ang mapapabilang sa 12 alagad, madadagdagan yung 11 natira. Kaya nga mga kapatid, yung ginawa nilang palabunutan, hindi lang yun basta palabunutan kasi yun ay may panalangin. At kahit na alinman dun sa dalawa naman ang mapili ay, good morning Brother JC, 12, kahit sino naman kasi ang mapili ay magiging karapat-dapat, pero nasa Panginoon pa rin ang kalooban kung sino talaga yung mas nararapat. Kaya huwag tayong aalis sa kalooban ng Panginoon. No? Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay may kakayahan sa isang bagay ay siya na yung karapat-dapat. No, ang karapat-dapat ay yung makita yung component ng pagiging isang anak ng Diyos. No, na nagtiis itong 2 taong ito, si Matias at sino ba yung sinabi sa dalawa? Jose at si Matias, pinagpilian yung dalawa. Itong dalawang ito, nakitaan na to na talagang sila ay matityaga, matitiisin, hindi sinabing matatalino, mahusay magsipagsalita. Wala pong ganun kasi sa ngayon, ang pamantayan ng tao, yung mahusay magsalita, yung may kakayanan, may ability, may influence, hindi po hindi po ganun Kasi pagka gano'n ang magiging pamantayan, lilitaw na hindi ang Diyos ang naglikom ng tao para sa isang iglesia, kundi siya na gumamit ng kanyang katalinuhan at kalakasan. Kaya hindi po tumitingin ang Diyos sa kakayahan ng isang tao, kasi ang gagamitin ng Diyos ay yung kanyang kapangyarihan para sa isang tao. Na ang gusto makita ng Panginoon sa isang tao ay yung matyaga, yung matiisin, yung puno ng pananampalataya, pag-ibig sa gawain at kalooban ng Panginoon. Kaya mali po yung sinasabi ng iba, may panawagan ba ito? May panawagan. In the sense, sa panawagan,
ay yung kung siya'y tinawag nga ba ng Panginoon. At hindi yung kalagayan na pag sinabing panawagan ay may katangian ba itong isang tao ito. Yun po ang kaibahan. Kaya, purihin ng Diyos, kahit tayo'y nasa mabababang kalagayan, pero tayo'y puno ng kapuspusan ng banal na Espiritu, makikita natin matyaga, magkakakonekta yan, yung salita ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas, ang maliligtas. Imagine, paano sasabihin ni Lord Jonah, magtiis hanggang wakas, kung pwede mo palang matalikuran ang iyong tinanggap. Diba? Kaya kailangan talagang masabi natin na, Panginoon, simula nung tinanggap ko, ako'y magsusumikap na pagbutihin at paglingkuran ka ng mabuti. Kaya mga kapatid, pagpalakasan tayo, huwag kayong bibitaw, talagang gawin natin yung nararapat. Mamaya pong muli, may pagtitipon, kagaya nung ginawa nila. Iyain natin yung mga kapatid natin na medyo watamlay. Paalalahanan natin sila, sama natin sila sa gawain ng Panginoon. Nasaan man sila, mabigat man ang kalagayan. Iyain natin sila, huwag tayong pumayag na makapagdahilan sila sa atin, na lalo na kung tayo yung mga magulang nila. Huwag po. Pilitin natin sila makasama dahil nakakatakot ang sasapitin mga taong hindi mapapabilang sa katawan ng Panginoon. Purin po ang Diyos, magandang umaga po sa inyo lahat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tayong manalangin. Mapuri ka, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katangian mo, Panginoon, ng lubos na puspos ng pagmamahal at pagkalinga sa amin. Salamat sa iyong kapangyarihan, O Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan, natutulungan kami sa kapuspusan ng iyong banal na Espiritu na tumutulong sa amin sa araw-araw. Purihin ka dahil kami nananatili at nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo, hindi dahil sa amin, kundi dahil sa kalakasan na nagmumula sa inyo. Maraming po salamat. Puspusin niyo ang bawat isang mga anak ninyo. Patubayan niyo sila upang sa pagdating ng panahon ng pagtitipon namin, sabik at malugod na ang bawat isa na tinatanggap ang gawain mo at nagpupuri, nagpapibigay ng panahon sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa lahat. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon sa inyong mga gagawin sa buong maghapong ito.